Magandang araw po sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay October 4, 2025. Siyempre, pinapadama po natin yung ating simpatiya sa mga apektado po ng lindol dyan po sa Visayas region at sana lahat po ng mga pagsubok na ito ay malagpasan po ninyo. Nandiyan naman po ang ating gobyerno na tumutulong sa pangunguna ng ating Pangulo at iba't ibang mga personalidad, grupo ng mga individual ang willing pong maghandog ng tulong sa mga apektadong pamilya at mga individual. Pero hindi natin maiiwasang hindi mag-topic talaga ng politika. Yan po yung ating content dito eh. At sa punto pong ito, meron pong sagutan na nangyayari sa pagitan po ng kilalang broadcaster journalist na si Anthony Taberna at isa pong miyembro ngayon ng majority na si Senator Riza Ontiveros. I am trying to find yung exact statement nito pong si Anthony Taberna kung saan na-trigger ito pong si Senator Riza Ontiveros at ang mga kakamping na sumusuporta po sa kanya. Pero sa aking pagtatanong kay ChatGPT, nandito po yun eh. Sa programa po nila kahapon na 2x2 ba ito? At ito nga po ay inere yesterday, October 3, 2025. Wala na akong panahon para hanapin pa yung exact statement. Ngunit ito na lang po ang pagbasihan natin. Marami pong mga kakamping ang nag-react po dito, syempre defending Senator Riza Ontiveros. Isa nga po dito itong si Attorney Reyes Del Rosario. As a kakamping, I'd be the first to say na dapat i-explain ni Senator Riza Ontiveros kung totoo o hindi ang aligasyon na 3 billion pesos insertion sa 2025 budget. At kung totoo, I hope makapagpakita ng resibo how it was or how it will be utilized. Yan po, marami pang mga kakamping ang nagtatanggol kay Anthony Taberna dito at sa huli, nagsalita po itong si Senator Riza Ontiveros kahapon kung hindi po ako nagkakamali eh. Upon knowing siguro na siya po ay nabanggit sa programa nitong si Anthony Taberna. In particular, dininay niya po yung alegasyon na yon o statement. Hindi naman alegasyon kasi pinapaliwanag nga dito ni Anthony Taberna na hindi naman masama per se ang budget insertion at makaraming beses na rin po nating napakinggan yan sa mga nakalipas na pagkakataon at kanina sa live streaming natin naging bigla ang bisita po natin si Senator JB Ejercito at pinaliwanag din niya sa atin na hindi naman po masama talaga ang budget insertions. Nagiging masama lamang ito kapag ito ay ginawa sa BICAM o kaya doon sa small committee at higit sa lahat kapag nangungumisyon na rito ang mga mambabatas. Ang sabi naman ni Senator Riza Ontiveros dito, hindi ko kasi talaga alam kung ano yung specific statement ni Anthony Taberna kung sa BICAM insertion ba yung kanyang binabanggit. Pero katatapos lamang ng live ni Anthony Taberna at nanood po ako, naglabas po siya ng mga ebidensya doon. Wala po akong BICAM insertions. Yan po ang pahayag ni Senator Riza kahapon. Wala sa unprogrammed funds, period. Isa pa, hindi ako pumirma sa BICAM at bumoto rin ng no sa controversial na 2025 budget. Babala, huwag maniwala sa fake news at maling impormasyon. Lahat ng iminumungkahi o lahat ng iminungkahi kong amyenda sa budget ay dumaan sa tamang proseso at inaprubahan ng Senado. Ito pong pahayag na ito ni Senator Riza Ontiveros ay hindi po tinake lightly nito pong si Anthony Taberna. At later, ipapakita ko po sa inyo yung kanyang pagsagot tungkol po dito sa kayong naging live streaming niya kani-kanina lamang. Going back sa post nitong si Attorney Reyes Del Rosario nung sumagot na nga si Senator Riza Ontiveros ay ito na. Sabi niya, ngayon na sumagot na si Senator Riza Ontiveros, ang burden of proof ay na kay Anthony Taberna to prove his allegations or else fake news purveyor kaser. Yan ha. Bago tayo magpatuloy, huwag niyo sanang kalimutang mag-like sa ating programa. Malaki po ang maitutulong niyan sa ating mga advokasya. Like na! Like na po tayo mga tol. Ngayon, syempre, challenge Challenge si Anthony Taberna. Kaya sumagot siya.
Pero before that, may nagkakahalungkatan ng relihiyon. Sana pagdating sa politika, wag po natin idadamay ang relihiyon. Ano? Sabi niya dito, ni Atty. Reyes, wag niyong idamay pagiging INC nila Marcoleta at Taberna. Ang dami kong kakilalang INC na matitino, mababait at tapat sa kanilang pananampalataya sa Diyos. Nandiyan si Mami Best Friend, syempre, Iglesia ni Cristo. Nagpapaalam nga lagi si Mami Best Friend kapag siya'y magsasamba sa kanilang simbahan. Kung masama ugali mo, masama talaga. Wala sa relihiyon yan. Sige, yan ang sabi ni Atty. Reyes. At ngayon, puntahan natin yung sagot ni Anthony Taberna. Sabi ni Anthony Taberna kaninang umaga, sabi ni Ping, halos lahat ng senador may insertions. Sabi ni JB, lahat ng senador may insertions. Sabi ni Risa, wala akong insertion. See you mamayang 12 noon at natapos na nga yung live stream niya. At sinend ko ito kay Senator JB kasi na-i-issuean si Senator JB kamakailan na misinterpret natin siya. Kaya yon bigla siyang napaunlakan tayo na siya naman ang nagsuggest na, sige, akit na ako sa'yo. Kaso lang, mobile ako. Papunta kasi siya ng DZRH para sa programang executive session. Try natin, Senator. Baka sakaling mag-connect naman. At nakapag-connect nga, pinaliwanag niya, naka-upload na po yan sa ating mga replay channels. At doon pinaliwanag ni Senator JB na hindi naman masama ang budget insertions, pero nagiging masama ito kapag ginawa sa BICAM at sa small committee. Ibig sabihin, wala nang budget hearing na nangyari, tapos na Hindi na nasuri yung mga insertions. Pero pag nasusuri ang insertions, good po ito, no? Makatapos po o during live streaming nitong si Anthony Taberna, nag-post ulit itong si Senator Risa Ontiveros. Ito nga po, ilang minuto ang nakalipas, 37 minutes to be exact. Sabi niya, lahat ng iminungkahi kong amyenda sa budget ay dumaan sa tamang proseso at inaprubahan ng Senado. Wala po akong BICAM insertion. Maliwanag naman, wala daw siyang BICAM insertion. Kasi yun ang masama yung BICAM insertion. Ano ba ang sinabi dyan ni Anthony Taberna? Siyempre, panonoorin natin dito sa live na ito. Pero for context, nais ko lamang pong i-share sa inyo na dapat bilang Pilipino maunawaan po natin ang proseso na ginagawa po ng mga mambabatas. At hindi po dapat natin kinokondena yung mga mambabatas dahil lamang nadadrag sila ngayon sa mga kontrobersiya, partikular sa flood control projects. May mga matitino pa rin naman dyan. And I believe, isa dyan si Senator J.B. Ejercito. Ngayon, tinanong ko siya, anong masasabi nyo, Sen, doon sa naging statement nitong si Anthony Taberna? Kasi merong statement si Anthony Taberna, ipaparinig ko po sa inyo. Ito po medyo palaban ang statement na ito, no? Pakinggan po ninyo Ito. Ang tanong lang po mga magulang at mga mahal na taga-subaybay, ang tanong lang po namin ay meron bang senador na may insertion na hindi tumanggap ng porsyento mula sa mga kontratista? Meron bang makatitingin sa atin ng diretsyo, sasabihin sa atin, Ato Nying, ako, nisin ko, wala akong tinanggap na porsyento sa proyekto na yan. Kahit ako pa ang nag-insert niyan. Kapag po ganun, mga magulang at mga mahal na taga-subaybay, baka paggawa natin ng rebulto yan. Ipagtayo natin ng rebulto yung senador na yon. Pero kung hindi nyo naman, kung magsisinungaling din lang kayo sa pagsagot, wag na kayong sumagot. Otherwise stated, parang sinasabi dito nitong si Anthony Taberna, hindi siya nagsabi ako na. Kasi ang sinasabi niya hamon, may mga senador ba? Ibig sabihin, 24 na senador pertaining to 19th Congress ito and beyond, not 20th Congress. May mga senador ba na makakapagsabi ng matapat, di ba? Na wala silang natanggap na porsyento o komisyon. Siyempre, nakakausap natin si Senator JB, tinanong ko siya. Ang sagot ni Senator JB dito, hindi siya makakapag-react muna dyan dahil hindi niya pa nakikita kung legit yung pinresentang dokumento, no? Hindi ako mag-react unless makita ko kung legit ang listing. Inirerespeto natin yung sagot ni Senator JB, pero along the way, pinaliwanag niya rin naman sa akin na kung ano yung proseso at ito naman yung consistent na sinasabi niya. At i-share ko na rin naman muna, bakit ba nagkaganito lahat? Saan ba ito nagmula? Ano ba ang sitwasyon? Bakit po nagkaroon ng ganitong kontrobersiya? Kasi nung una, mga flood control project anomalies, BICAM, small committee insertions, alam nating likas na masama, lahat ito naging kontrobersyal nang magpahayag po si Senator Pampilo Lacson ng mga sumusunod. Pakinggan po natin. Almost all
The senators in the 19th Congress, nakita ko doon sa listahan. Tayo ko na lang magpangalan kasi hindi naman kompleto yung 24. Diba? Yan. Almost lahat ng senador may insertion. Ayaw niya na lang magpangalan dahil, syempre, ano yung sinabi niya? Hindi naman lahat, no? Yan, ulitin natin, ha? Almost all. Huwag kayong mag-alala, lahat ng kinokomento niyo dyan, matatalakay natin, pati yung sinasabi niyong pahayag ni Tito Soto. Relax lang mga tol. Ano? Alam niyo naman si Top 1, kapag tayo nag-live streaming, meron tayo laging basihan. Relax lang. Darating tayo dyan sa mga sinasuggest niyo na komento. The senators in the 19th Congress, nakita ko doon sa listahan. Tayo ko na lang magpangalan kasi hindi naman kompleto yung 24. Diba? Ayaw niya na magpangalan kasi hindi naman kompleto yung 24. At dahil po sa issue na yan, samot-saring mga reaksyon, naging masama parang dating sa iba ng insertion at ng mga senador. Kaya kinilarify yan ni Senate President Tito Soto sa naging sesyon noong September 29, 2025 bago mag-privilege speech itong si Senator Chis Escudero. Pakinggan natin ang klarifikasyon dyan ni Senate President Tito Soto. I would like to take this opportunity to clarify some matters brought to the forefront by recent events. Amendments, insertions, or whatever you want to call it, whether individual or institutional, done during the deliberations in the Senate are part of the regular budget process. It is part of a process. It is within the mandate of the senators to amend and determine the government spending allocation. It serves as a crucial check and balance mechanism to ensure that public funds are spent in accordance with the law. Relax lang tayo mga tol. Ang pamantayan po natin dito sa ating channel kung ano ang tama at dapat doon po tayo. Regardless kung sino po yung sinusuportahan nating politiko. Marami nagre-react violently kay Anthony Taberna ngayon. Siyempre, pinagtatanggol yung si Senator Risa Ontiveros Understandable naman po yan. Pero tingnan din natin yung pagpapaliwanag mamaya ni Anthony Taberna. Bago tayo mag-akusa na ito'y ginagamit niya na para sa paninira kay Senator Risa at makakalaban ito ni Sara Duterte. I believe wala pang posisyon si Anthony Taberna tungkol sa presidency sa 2028. Critical nga din siya kay Sara Duterte. Let's be fair lang muna ngayon na hindi naman kasi lahat ng tao santo. Maaaring merong mga pagkukulang, pero ang pagkukulang hindi naman ibig sabihin masama. Kaya maging fair lang muna tayo dito ngayon at pakinggan po natin ang bawat panig sa puntong ito. It is unfortunate that the issue on ghost projects and failed flood control projects affect and generalize all amendments as illegal or improper. Some of these amendments, in fact, are for additional classrooms, farm-to-market roads and bridges. Ang laki ng tulong ng mga amendments, yung mga budget insertion. Or kung ang tamang terminong gagamitin nila, amendments. Yun kasi yun I-insert mo yung budget para sa mas magandang proyekto na makakatulong sa ating mga kababayang Pilipino. Yun yung good side ng budget insertion. Pero mamaya, ipapaliwanag din naman sa atin kung ano yung bad yung talagang dapat nating kagalitan. It will benefit our people, especially those in the far-flung provinces, some of which were never funded and were tagged FLR for later release. Paul Jan, wag ka nang mag-flood comments, Nababasa naman yan ng mga manonood natin at nakikita ko rin naman. No need to repeat yung comments na. Kung gusto nyong paulit-ulit na mag-comment, ma-time out ko po kayo. Kasi hindi po nabibigyan ng pagkakataon yung iba na magkomento pagka may paulit-ulit pong nagko-comment. Kung pinagtatanggol nyo po ang isang tao, isang comment lang sapat na. Wag nyo na pong ulit-ulitin pa para hindi po maka-disturb doon po sa iba po nating mga manonood na sumusubok din pong mag-comment at gusto ring iparating sa ating mga manonood, kapwa nyo manonood, yung kanilang mga sentimiento. Wag po tayo magpaulit-ulit. Okay lang yan, Paul, dyan. No need to say sorry. Pinapaalala ko lamang, mga tol. Requests from LGUs, provinces, municipalities, and even barangays that were not included by their respective
regional council. Ito, tinatalakay natin ito mga tol kasi masakit na yung katotohanan na sobrang nagkakabahagi-bahagi na tayong mga Pilipino sa totoo lang. Ako, hindi ko talaga nais yan. I support Uniteam hoping na that is for unity. Pero hindi nga po ganun yung nangyari. Kaya dito, tinatry natin magkaroon ng mga advokasya sa pamamagitan ng paglalahad ng katotohanan na may mga bagay-bagay kasi tayong nami-misinterpret. Ako nga, na-misinterpret ko si Senator JB to the extent na nagkasagutan pa kami sa private message eh. ang tapang at ang angas pa ng dating ko, inaamin ko, naging maangas ang dating ko. Tapos doon ko nadama na talagang si Senator JB, makatao, may pagpapakumbaba. Biruin mo, pangkaraniwang tao lang si Top 1. Uulitin ko to pangkaraniwang tao lang si Top 1. Sino ba naman ako bilang isang vlogger lang? Kausap ko, senador. Pero yung senador pa ang humihingi ng pasensya. Samantala kung tutuusin, ako yung nagkamali. Kaya dito, wag nating isipin muna yung mga personalidad Maliban kung meron talagang basihan. No? Focus muna tayo dito sa topic. Wag muna tayong magalit kay Anthony Taberna. Wag din tayo magalit kay Senator Risa Ontiveros o kung sino man na mga senador o kongresista kapag ang pinag-uusapan ay budget insertion. Dapat maunawaan natin para saan ba ang budget insertion. Ano ba ang mabuti nitong maidudulot sa atin? Tuloy po tayo sa pakikinig dito. Ito, pinapaliwanag sa atin ni Senator Tito Soto na ang budget insertion, nakakatulong talaga ito sa atin. Wag lang talagang inaabuso. Due to numerous reasons. These basic services are as equally important. It is within the duty of the senators upon assessment to include these amendments that will benefit the people. I would like to make it clear that whatever budgetary amendments the Tapuan, close ba kayo ni Senator JB? Hindi po. Hindi po kami close ni Senator JB Ejercito. Wala pong sino man na politiko na close ako. Not even Attorney Benhur Abalos. Hindi po ako close. No? Wala po akong maituturing na talagang very close personally sa akin na politiko. Si Attorney Abalos, nakilala ko for several times. Na-meet ko na siya in person. Si Senator JB, nagkaroon ako ng komunikasyon sa kanya kasi kinuha ng kanyang sekretary yung number ko. No? Siguro napapansin ni Senator JB Ejercito from time to time na tumitindig ako sa paniniwala niya, lalong-lalo na nung inaatake siya ng mga DDS. At the same time, minsan critical ako sa kanya. May nag-message na lamang sa akin, sekretary niya, kinuha yung number ko, tapos nagkausap kami ni Senator JB. And since then, every now and then, nakakapag-usap kami sa mga issues na hindi ko naman masyadong tinatalakay din dito sa ating programa. But yung tanong mo, hindi kami close. No? Hindi ko pa nga siya namimit personally. Tuloy po tayo dito. Senators propose the money for these projects do not in any way go through the Senate or the senator, as some of our kababayans think. It goes directly to the implementing agencies under the executive department. Yan. So as discussed and agreed during our caucus, rest assured that for the 2026 budget, the Senate will institute changes for greater transparency, Ayun. people's participation, and dito panalo tayo kasi nagiging transparent na ngayon ng both houses. 'Di ba sa House of Representatives, kita na natin lahat ang galawan nila. At dito sa Senado, yan na rin ang sinasabi ni Senate President Tito Soto. Kaya may maraming hindi magagandang nangyari, pero dahil diyan, nagkakaroon ngayon ng mga bagong polisiya na makakatulong, hopefully, sa ating mga kababayang Pilipino. Pero ninyo, dahil sa pahayag ni Senator Lacson, nagpaliwanag si Senate President Tito Soto sa sesyon. At karagdagan dyan, ito pong naging pahayag ni Senator JB Ejercito, no? Na dito kasi binanggit niya, almost all kay Lacson, kay Senator JB, lahat. Balikan natin ito. Almost all senators ang merong insertions at may halaga pa nasa mahigit 100 billion daw yung pesos, yung insertions ng mga senador. Almost all. Sino kaya yung walang insertion sa inyong mga senador? Sabi ni Wonder Woman, Tol, sana tinanong mo kung anong stand niya sa budget ni Pusit. Wala namang ginawa, puro kahiyan lang. Alam niyo mga Tol, maging objective tayo sa mga bagay-bagay, ano? Ang Office of the Vice President, opisina po yan. Hindi po yan si Sara Duterte. Ibig sabihin, kung opisina po ang Office of the Vice President, may mandato po yan. May mga empleyado, may mga programa, at kung ano-ano pa.
hindi pwedeng hindi bigyan ng budget ang OBP dahil lamang sa pagiging bratinela ni Sara Duterte. And let's give a leeway sa bagay na yan. Unawain na lang natin yung mga empleyado ng OBP. Doon tayo tumingin na lamang. Huwag na tayong tumingin kay Sara Duterte. After all, ilang panahon lang naman matatapos na rin ang panunungkulan niya ni Sara Duterte dyan sa OBP. Siyempre, pag tinanong ko si Senator JB, simple lang magiging sagot niya dyan. Aakto lang siya bilang isang mamabatas at meron namang meron namang tinatawag na traditional courtesy na tinatawag sa Office of the President at Office of the Vice President. Ganun lang yun, no? Kaya, I believe, wag na siyang mag-comment doon. Kasi pag nag-comment pa si Senator JB tungkol doon, mahahati na naman ng tao eh. Pagka nag-comment ba siya nang hindi papabor sa kagustuhan mo, Wonder Woman, masasatisfied ka ba? Pagka pumabor naman siya sa kagustuhan mo, masasatisfied ba yung salungat sa kagustuhan mo? Kumbaga, let's be fair, no? I-afford na lang natin doon sa opisina yung nararapat na budget at wag na doon sa tao. Okay, balik po tayo dito kasi sinambit dito nitong si Senator JB na lahat ng mga senador. Senador. Tingin ko all. Huwag din yung sabing almost all. Tingin ko all. Kasi alam nyo, yung insertion hindi po masama yan. Ngayon na lang po napasama yan. The amendment. Ito yung paliwanag na hindi naman masama. Ina-amplify niya lang yung sinabi ni Senate President Tito Soto. It is part of our job as legislators. Kaya nga po kami after may pasay National Expenditure Program o yung President's Budget, dumadaan po ng Kongreso yan. No? Kaya po kami nagbabudget hearings para mapakinggan ang concerns ng bawat ahensya at departamento. Teka lang nga, para mawala nga yung init ng ulo nyo, pasasayahin ko kayo. Ang init ng ulo ninyo eh. May nakita lang ako, sinend sa akin ng kapatid ko eh. Eto eh. Nakita ko lang to eh. So, pakinggan niyo ito. Nagulat ako dito mga tol, may ganito pala. May ganito pala. Pampasaya ha. Teka lang, bakit walang audio? Yan. Ay, teka lang, naririnig nyo ba mga tol? Naririnig nyo ba to? Kasi nakaano pala ako. Sandali Baka hindi nyo pala naririnig. Naririnig nyo yung kanta niya? Malamang hindi nyo naririnig Dito tayo. Isiship ko tong... Hindi. Kasi naka-chrome ako eh. Para marinig nyo, ang gulo nitong setup ng computer ko eh. Para marinig nyo, dapat naka-Omega ako. Opera. Ayan. Parinig ko lang sa inyo para maging masaya naman kayo eh. Ang iinit ng ulo ninyo. Pinapaliwanag na nga natin dito na ang budget insertion mga tol ay hindi naman talaga likas na masama. Ito ay mabuti nga pero pinasama ng mga tiwali. Ito pakinggan ninyo Ipakita ko sa inyo para matuwa naman kayo. Ito, paano ba yan? Ito. Kami ay apo na hindi mapatay, hakbang ng matapang, sabay-sabay sigaw ng bayan, lumaban na mga sakim, durugin na. Kami ay apo na hindi mapatay, hakbang ng matapang, sabay-sabay sigaw ng bayan, lumaban na mga sakim, durugin na. Kami. Ano ng teteng na yan? Nakakalungkot tuloy yung nangyari. Parang nagkatotoo tuloy yung kanyang kanta, di ba? Nagkaroon ng malawak na sunog doon po sa Davao, no? Kanina ko nakita yung kay Colonel Harold Cabunok. Nagkaroon ng malakihang sunog sa Davao after nung pagkanta niya. Nagkataon lang ba yun? Nagkataon lang ba yun? Ito, sunog po ito eh. 400 bahay natupok sa sunog sa Davao. Anyway, no further comment na dyan kasi misery yan eh. No, yun sa atin lamang ay naging masaya kayo sana doon sa narinig ninyo. At tayo magbalik dito po sa pinapakinggan po natin paliwanag ni Senator JB. At yung pong sinasabing insertions, ini-introduce namin yan yung amendments. Sabihin na natin amendments kasi ang sama na ng insertion eh. We introduce amendments after the budget hearing, during the budget hearings or deliberations, kapag yung mga ahensya, departamento na amin pong in-sponsor, in my case, DOTR po ako kahapon, nagsimula kami ng budget hearings, ang ina-aprobahan, meron silang proposed budget. No? Halimbawa, para sa kanilang mga proyekto, yung mga railway, mga airports, at iba pa,
pero ang inaaprubahan ng DBM through the National Expenditure Program, ito lamang. So, kung titignan mo, kulang na kulang. Kaya ang trabaho... Di ba? Mabuti ang insertions kung tutuusin. Nagiging masama lamang kapag may mga tiwaling opisyal, mambabatas ang kinakasangkapan po ito. Eto na. Dahil nga po hinamon ng mga kakamping si Anthony Taberna na maglabas ng ebidensya, ito po yung naging post niya kanina. Nabinasa ko na rin po, ulitin lang natin. Dahil po sa post na ito, sabi ni Ping, halos lahat ng senador may insertions. Sabi ni JB, lahat ng senador may insertions. Sabi ni Risa, wala akong insertion. See you mamayang 12 noon. At ito na nga po, nag-livestream si Anthony Taberna kanina. At ito na ang pinakapunto ng ating live streaming. Open. Ang arte naman ito. Open. Medyo bilisan natin. Yan. Add to stage. Yun. Pero po kasing ganyan si Senator Risa Ontiveros. Siyempre, ang dami pong fans ni Senator Risa Ontiveros, di po ba? Dami kakamping. Sabi po niya, wala po akong bycam insertions. Yung pong percentage. Marami talagang kakamping kasi bumoto kay Leni Robredo ay nasa 15 milyong katao noong 2016 vice presidential elections. At napakita rin naman yung puwersa ng kakamping nitong nakaraang halalan. Kaya, tama, nitong nakaraang halalan na ipanalo din naman si Kiko Pangilinan at saka si Bam Aquino. Kaya marami talagang mga kakamping at inaatake si Anthony Taberna. Pero pakinggan natin, let's be fair, tingnan natin. Yeah. Tapos, wala sa program funds, period. Sabi niya, isa pa, hindi ako pumirma sa BICAM at bumoto rin ng no sa controversial na 2025 budget. Yan po yung mensahe ni Senator Risa Ontiveros. At ang sabi po niya, babala, huwag maniwala sa fake news at maling impormasyon. Sabi po niya, lahat ng iminungkahi kong amyenda sa budget ay dumaan sa tamang proseso at inaprubahan ng Senado. Ayun, yun po yung statement ni Senator Risa Ontiveros. Senator, alisin muna kita dyan. Yan po yung ugat ng lahat. Siyempre po, ako naman hindi naman masyadong bago na sa media. Ako po 33 years na po sa media. Kaya po medyo, paano, nasasaktan tayo pagka meron tayong sinabi tapos tatawaging fake news, lalo pa at galing sa isang senador. Ang totoo po nun ito, magkakaroon na tayo definition of terms, Kapag ka po sinabing insertion sa aking tingin, sa insertion, wala namang masama sa insertion, Ang insertion na tinatawag din pong amendment, wala naman po sanang masama. Bakit po? Sapagkat ang lahat po ng senador, hanggat hindi po sila ibinabawal, pati mga congressman for that matter, hanggat hindi sila binabawalan na mag-introduce ng amendment sa panukalang budget, pinapahintulutan po sila. Ibig sabihin, legal po yun. Kailan lang po nagiging masama ang insertion? Kapag po ang insertion, mga kababayan, ay in-implement na nakikialam po yung senador o kaya congressman doon sa implementation. Ano pa? Kung siya po ay nakikialam sa pagpili ng contractor, ano pa? Ito pinakamatindi. Kung siya ay tumatanggap ng kickback o komisyon o nanghihingi ng kickback o komisyon mula po sa kanyang insertion. So, doon lang po siya nagiging masama. Kaya yung pong reaksyon ni Senator Risa Ontiveros medyo nakakagulat. Bakit ba ganun? Bakit ba ganun? Masama ba yung amendment per se? Hindi po. Ang insertion per se, hindi po. Kaya po, nakakagulat po, nasasabihin niya pong fake news ang ating pong sinabi o ipinahayag. Ano po, mga kababayan? Senator Risa, alisin muna kita dyan. Ano po ba ang naging umpisa ng lahat ng ito? Nung po kasing Sunday last week, September 28 yata to be exact, meron pong isang senador na nagsabi. Nailatag ko na sa inyo kanina yan. Forward na tayo sa evidence niya. No? Forward na tayo sa evidence ni Katunying. Dito tayo. Kay Senator Risa Ontiveros, hindi lang 750 million ang kanyang insertion sa flood control. Hindi, sa buong budget, nasa 3 billion, 3.01 billion, no? Sige, ito na masyado. Hindi ako makapaniwala. Hanggang ngayon, hindi ako makapaniwala. Risa Ontiveros, mga magulang at mga mahal na mga taga-subaybay, ang kanyang kabuang budget sa mga nakuha yan para sa 2025. Natawagan mo na ba, Yuel? Natawagan mo na ba? Ito. 3 billion, 3.035 billion. Dito pala nila sinabi ni Jerry Baha, no? 3 billion mahigit ang sinasabing insertion daw po.
ni Senator Risa Hontiveros. May dokumento kasi silang hawak-hawak eh. 3.035 billion, 35 million and then 800,000. Yun ang insertion. Yun ang insertion. O yung amendment. Oo, insertion or amendments. Tapos ang kanyang flood control insertion ay nasa 700 million. Nasa 750 million. Ayun. Pakitanong Baka naparkingan lang siya ng iba. Nailagay sa pangalan niya pero hindi naman pala sa kanya. Hindi ba? May mga ganun eh. Kaya ganun yung ating... Ayan naman. Sana napakinggan nyo, pinlay na namin yung mismong portion na dahilan kung bakit nagwawala itong mga baka na parkingan nga, ano? Supporters ni Senator Risa Hontiveros. At sana naman yung mga... By the way, yung parking na sinasabi sa mga hindi pamilyar, ito yung in-insert yung budget nang hindi alam nung kongresista o senador, no? Kumbaga, sa BICAM, saka sa small committee, yung mga walang hiyang tao katulad ni Saldico, in-insert yung budget nang hindi alam ng mga mambabatas na meron pala ako ditong pondo in-insertan sila. Nanonood sa ating ngayon, pinakinggan nyo mabuti, no? Ano sabi ko doon na kumpetero, hindi ako makapaniwala kasi naman, paano naman maniniwala na may insertion, especially sa flood control, si Senator Risa Hontiveros, ang tingin natin sa kanya, talagang hindi siya papayag dito, especially ito ang pinakamainit na usapin ngayon, mga kababayan. Ano po? Oo na, sabi siguro. Oo na, Katunying. Kayo na ang magaling. Baka inimbento nyo lang yan. Eto na, dito na. Papunta na tayo sa exciting part. Ako, mga magulang at mga mahal na taga-subaybay. Magkano ba talaga ang insertion ni Senator Risa Hontiveros ayon mismo sa record ng Senado? Magkano ang insertion ni Senator Risa Hontiveros ayon mismo sa record ng Senado? Eto po, mga kababayan. Ating pong, bigay lang po Siyensya na kayo at medyo mahina tayo sa ang tawag doon sa yan, recent mga kababayan. Ito na. Ay, andito, nakikita niyo po ba to? Yan, ito itong iniikutan ko na yan. Ito, may resibo, mga tol. Paano ngayon to? Pero sabi naman ni Senator Risa Hontiveros hindi naman BICAM insertion. Baka ito naman, insertion during budget hearing. May resibong pinakita si Anthony Taberna. 3,035,800,000. Tapos, andyan po yung mga project. Andyan po yung project. Construction of multipurpose, ayan po sa Tondo. Construction of multipurpose, District 5, Manila. Construction of road, Barangay Palapad, San Fabian, Pangasinan. Construction of road, Barangay Kasampagan, Lauca. Pero tigil muna ako dito. Tatanungin muna natin ang opisina ni Senator Risa Hontiveros. Baka kasi hindi alam ni Senator Risa Hontiveros to Itinatanggi po ba nyo na sa inyo ito? Yun po ang tanong ko. Itinatanggi po ba ninyo na ito po ay amendment o insertion ni Senator Risa Hontiveros? Tutuloy natin ang basa. Construction of road, Barangay Aris, Lawak, Pangasinan. Construction of road, Barangay Domingo, Alarcio, Lawak, Pangasinan. Construction of road, Sitio, San Jose, Kapandongan, Natividad, Pangasinan. Construction of multipurpose building, Teen Center, San Fernando, La Union. Ayan po yung presyo. Ayan 20 million to. Construction of Barangay Hall, Barangay Buanta, Bawang. Mga magagandang proyekto po ito mga kababayan. Ako naniniwala ako magagandang proyekto. Kaya at this juncture, I want to reiterate that there is nothing wrong with insertion and amendment. Kaya huwag kayong masyadong defensive. Wala pong masama dyan. Lalo na nga kung in-implement ng tama yung proyekto. Ano ba problema doon? Atuloy natin. Construction of Barangay Hall, Barangay Bawanta, La Union. Construction of City Pavilion for 1 Buluan, Dagupan City, Pangasinan. Phase 3, 30 million. Construction of Multipurpose Building, Agri-Aqua Building. Ang gaganda po nitong project na to. Into Training Center, Lingayen, Pangasinan, 25 million. Construction of Multipurpose Building, Training Center, Barangay Bicol Norte, Bayambang, Pangasinan, 20 million. Construction of Oben Saban Road at Barangay Gupok, Tabuk, Kalinga, 25 million. Construction of Road, Barangay Kabarutan, Kawayan, Isabela, 10 million. Concreting of Road, Barangay Babaran, Itiagi, Isabela, 10 million. Construction of Road, Barangay Garit Sur, Itiagi, Isabela, 10 million. Ito, flood control itong susunod. Construction of Sinili, Flood Control Structure Section 3 at Barangay Sinili, Santiago City, Isabela, 100 million. Yan po, first page pa lang. Alis ka nga muna dyan, first page. Aalisin ko lang itong first page na to. First page. Page 1. Aalisin ko na po muna Okay, aalisin ko po muna mga kababayan. Itong remove. Ni-remove ko na. Aalisin ko na. Remove from studio. So, page 1. Ulitin ko lang. Kung meron pong mga ganitong proyekto, malamang inilapit yan ng local government units, malamang inilapit din yan baka ng congressman mismo dahil kulang yung kanyang allocation, baka lumapit sa opisina ni senator para maisingit po ito. Ano masama doon? Ano masama po doon mga kababayan kung meron siyang insertion? Ngayon, nagegets ko na ang punto dito Parang hindi nagkakaunawaan yung dalawa. Si Senator Risa Hontiveros saka si Anthony Taberna. Baka sa punto ni Anthony Taberna, ang pinopoint niya, insertion, meron. At hindi masama yon. At wag itanggi daw ni Senator Risa Hontiveros. Mukhang iba naman yung naging reaksyon ni Senator Risa Hontiveros kasi pinagdidiinan niya
wala siyang BICAM insertion. Dapat ang maging malinaw na lamang dito, kung meron bang budget insertion na ginawa si Senator Risa nang hindi po pasok sa BICAM. Kasi mahirap pong pabulaanan ngayon ito, di ba? Nagpakita ng dokumento si Anthony Taberna na nagkakahalaga ng 3 billion pesos. At inuulit-ulit naman dito nitong si Anthony Taberna na hindi naman masama ang insertion. Ang problema, mukhang hindi sila nagkakaintindihan ng mga supporter ni Senator Risa at even si Senator Risa. Siguro ang gustong mangyari ni Anthony Taberna, yung sinambit ni Senator JB na lahat ng mga senador may insertion. Pero hindi lahat ng mga senador may BICAM insertion. Magkaiba kasi yun eh. Insertion na legal, mabuti, at BICAM insertion na illegal at masama. Wala akong masama sa insertion. Kaya nagtataka ako, bakit yung tinawag na fake news yun? Tama naman. Sabi nga nung iba kaya nga kita, Senador, gusto ko meron kang maipapagawang proyekto sa aming probinsya. Okay, puntahan natin yung isa pang pahina. Pahina 2. Ayan, pahina 2. Puntahan po natin yung pahina 2. Image. Add to stage. Ayan po yung pahina 2. Kalaguman, Bisinal Road, Samal, Bataan, 30 million. Installation of solar light along secondary roads, Olongapo, Bugalyon, Palawig, Zambales, 20 million. Construction of damaged paved roads, Dingalan, Aurora, 20 million. Opening of new road leading to Orani Public Market. Ang ganda nito. 10 million. Rehabilitation of Malolos, Paambong, Hagonoy, Kalumpit, Provincial Road, Bulacan, 10 million. And so on and so forth. Magagandang proyekto. Medyo pumunta na tayo ng konti dito sa kanal. Construction of drainage canal. Ito, Barangay Kalibutbut, Bacolor, Pampanga, 20 million. Ito, sa Tarlac to. Construction of flood control structures along Bakit River, Moncada, Tarlac, 75 million, segment 14. Construction of flood control structures along Bata River, Paniki, Tarlac, segment 29. May hamon si Atty. Jesus Palsis kay Anthony Taberna. Ang hamon niya, kung may kopya si Anthony Taberna ng mga Senate budget insertions at totoo ito, bakit hindi niya ilabas ang insertions ni Chis Escudero, Alan Peter, Bongo at iba pa sa DDS block? Dahil ba may demolition job against the majority to launch a coup? Ayan, nagtatanong si Atty. Jesus Palsis. At meron naman paliwanag dyan mamaya si Anthony Taberna. Ang sabi ni Anthony Taberna, sa mga susunod na araw daw, ilalabas niya lahat ng mga senador na may budget insertions. 75 million. Construction of flood control structures along Kamiling River, Kubkub section, Kubkub, Mayantok, Tarlac, Package 3, 75 million. Construction of flood control structures along Pait, Manok River, San Manuel, Tarlac, 75 million. Ano masama dito? Baka nga magagandang mga proyekto itong mga flood control projects na ito. Ano masama dyan? Ba't nyo ikahihiyaan nyo ba yan? Ba't nyo ikahihiyaan kung yan po yung magandang proyekto? At kung ito'y na-implement ng tama? And in fact, mga kababayan, ako po ay nagtanong, at least Tarlac lang to malapit-lapit lang to Ano po? Nagtanong po ako kung ano na ba ang status niyang project na yan sa lalawigan ng Tarlac. Ito po, yung construction of flood control structures along Baka River, Paniki, itong segment 29, ito pong pangalawa, Paniki, Tarlac. Alam niyo po ba na yan ay... Anyways, na-establish naman natin yung both sides na, no? Si Senator Risa Ontiveros, malinaw sa kanyang pahayag, wala siyang BICAM insertions. Pero ang tanong, may budget insertion ba siya? Sa side naman ni Anthony Taberna, pinaninindigan niya na budget insertion lang yung sinabi niya at hindi BICAM insertions. Sana magkaayos na sila, no? Mukhang meron lamang pong hindi pagkakaunawaan sa message. At sa mga supporter ng bawat panig, wala naman tayong pakialam dito Hindi naman ako supporter ni Anthony Taberna, hindi rin naman ako supporter ni Senator Risa. Kaya lang naman ako concerned dito kasi baka maligaw po mga manonood po natin, kababayan natin, about budget insertion. Isipin nila na masama ito. Hindi naman masama yon. No, nagiging masama lamang ito kapag nakikialam na ang mga mambabatas kung kanino mapupunta ang proyekto, higit sa lahat kapag ginawa ito na merong pangungumisyon. Shoutout po sa inyong lahat mga tol at maraming salamat. Iniisip ko kung ako'y mag-gym muna, ang tagal ko nang hindi nag-gym, buwan na rin. Sayang naman yung binayad kong 19,000 para sa isang taon tapos di ako nakakapunta sa gym ngayon. Maraming salamat Mabuti ang budget insertion, masama ang BICAM insertion para mas madaling maunawaan. Ang tanong natin kay Senator Risa, may budget insertion po ba kayo? Naniniwala kaming wala po kayong BICAM insertion, pero may budget insertion po ba kayo? Si Anthony Taberna naman, sana magbigay din siya ng mas clear na paliwanag o na statement na hindi niya sinambit na may BICAM insertion si Senator Risa. Kasi yun lang naman ang issue dito no? Dinedenay ni Senator Risa Ontiveros na wala siyang BICAM insertion, tapos pinaninindigan naman ni Anthony Taberna na meron siyang budget insertion. Magkaiba yun.
Hindi hyper si Anthony Taberna, mga tol, hindi siya hyper. Normal lang po siya magsalita, na misinterpret nyo. Naka-fast forward po yung kanyang audio, no, yung video. Hindi po siya hyper, ganito lang po. 75 million ang nakalaan. Pero ang normal po ang tone niya, in fairness po sa kanya. Normal ang tone niya at pinaliliwanag niya nga dyan na wala siyang masamang tinapay kay Senator Risa Ontiveros. Hindi niya sinasabing masama ang ginawa ni Senator Risa Ontiveros. Hanggang dito na lamang. Sana magkaayos na sila. Huwag nang dagdagan ang kaguluhan sa politika. Mag-focus tayo sa mga korap na public official at sana lahat ng korap na public official mapanagot po sa batas. Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now, mga tol.